notification bell for the latest videos. Music 5, Week 1, ang melodiya. Ang aralin na ito ay dinisenyo at isinulat para sa iyo. Ito ay upang matulungan ka na maunawaan mo ang araling tungkol sa melodiya. Ang melodiya ay isang elemento ng musika. Saklaw ng mga aralin dito ang mga sumusunod. Kahulugan ng F-clef, ngalan ng mga nota sa limguhit o staff sa F-clef, pagsunod sa kodal hand signals, pag-awit, pagbasa ng mga nota sa iskalang C, mga simbolo ng musika gaya ng sharp, flat, at natural, melodic intervals at paglikha ng melodiya. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop para sa iyo. Ang aralin ay naaayon sa tamang pagkakasunod-sunod para sa iyong pagkatuto. Matapos basahin at gawin ang mga aralin sa melodiya, inaasahang matukoy mo ang kahulugan ng mga simbolo ng musika, makaawit ng nasa tamang tono, at makalikha ng melodiya. Magsanay ng pag-awit ng sofa silaba gamit ang kodal hand signals. Okay, so ito po ay ginagamit natin upang makuha natin ang tamang pitch ng bawat nota or bawat sofa syllable na ipapakita. So kung mapapansin nyo po, yung ating do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, yung ating sofa syllable ay mayroong karampatan na hand signal. Okay, so ito pong do. Ito po ay matatagpuan dapat ay sa tapat ng inyong dibdib. Ibig sabihin, nasa baba. So habang tumataas po ang ating nota, ang ating signals ay pataas ng pataas po yung ating hand signs. Okay, so gawin po natin. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain. Ang F-clef. Ang F-clef ay isang bahagi ng notasyon. Kilala rin ito sa tawag na bass or bass clef. Tinawag itong F-clef dahil ang pagguhit o pagsulat nito sa limguhit ay nagsisimula sa notang F o sa fourth line. Ang C o do ng F-clef ay nasa pangalawang puwang o second space sa limguhit or staff. Okay, so ito po yung symbol natin ng F-clef. So, ang F-clef daw po ay nagsisimula ang inyong pagsulat ay sa fourth line. So, lagyan po natin ng numbers yung line. So, ito po yung line number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. So, kung mapapansin nyo po, dito po tayo magi-start ng ating pagsusulat ng F-clef. So, dyan po, hindi po dito. So, dapat po, hindi siya makikita kung saan-saan. Nire-require po o kailangan makikita siya sa fourth line po. Ayan. So, pupunta kayo, ikot kayo papuntang fifth line, and then bababa kayo hanggang second line. And then, lagyan nyo po ng dalawang tuldok dito sa third space at saka sa fourth space. Bakit po sa fourth line? Ito daw po kasi yung kanyang fa. Fa or F. Kaya F-clef. Nagsimula sa F. Bakit po nandun, sir? Okay. So, sinasabi kasi kapag nasa bass clef or F-clef tayo, nandito po yung ating do. Ayan. Ito po yung ating do or si. So, ibig sabihin, ito pong nota dito, ito ay re. Ito pong nota dito sa third space ay ito po ay mi. At ito pong nota na nandito sa fourth line, ito po yung ating fa or F. That's why po siya ay tinawag na F-clef. Kasi nagsimula po ang ating pagsulat ng F-clef or inilagay po natin yung F-clef ay doon sa mismong nota ng
Fa or F. Ang F clef ay nagbibigay pananda sa range ng mga nota na gagamitin. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga range ng boses ng mga lalaki tulad ng bass at tenor. Okay, so ito pong F clef ay ginagamit po natin para sa mga instrumento at boses na mayroong mabababang tunog or pitch. Ano po? Para madali nating maisulat sa staff. Okay, pagmasdan ang iskalang ginagamit ng F clef. Okay, so ito po, sabi nga natin, ang ating Do or C ay makikita sa second space. So ito po yung kanyang Do. Ayan. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, and Do. So scale po siya dahil nagsimula tayo sa Do, natapos din tayo sa Do. Or nagsimula tayo sa pitch name na C, tapos natapos tayo ay sa C din. Okay. So sabi dito, lagyan ng sofa silaba ang mga nota sa skalang ginamitan ng F clef. So ginawa ko na po, nilagyan ko na siya ng sofa syllable. Okay, ngayon naman para mapakinggan niyo kung gaano ba talaga kababa ang tunog na nagagawa ng F clef or bass clef. So ito po yung kanyang tunog. So ito po yung kanyang Do. Yan. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Magsanay gumuhit ng F clef sa limguhit sa isang papel. Okay, so dito po, maglalagay po kayo ng F clef. So, di naman po sinabi kung isa, dalawa, tatlo, or apat. Pero mas safe po gawin ninyo ay 5. So, magsisimula po kayo ay dito sa 4th line. Ano po? Yan po. So, ganyan lang po kasimple. So, dugsungan nyo na lang po. Gawin nyo pong 5 yung inyong F clef. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sa isang buong papel, gumuhit ng staff. Iguhit ang F clef. Gamit ang whole note, ilagay sa limguhit o staff ang iskalang gagamitin ng F clef. Isulat ang ngalang tono o sofa silaba ng mga nota sa limguhit. So, ang gagawin nyo lang po, balikan nyo po itong part na to. Yan, ito po yung gawain sa pagkatuto bilang 3. Gawin nyo po itong nasa box and then don't forget po na isulat natin itong sofa syllaba sa baba. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do at saka itong pitch name na C, D, E, F, G, A, B, C. Gawain sa pagkatuto bilang 4, magsanay ng pag-awit ng sofa syllaba gamit ang Kodail hand signals. Okay, so ito po yung ginawa na natin kanina. Balikan nyo na lang po. So, dapat habang umaawit kayo ay inyong sinusunod yung signals. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Gawain sa pagkatuto bilang 5, gamit ang Kodail hand signals, awitin ang mga sofa syllaba sa music ladder. Okay, so ito po medyo challenging kahit sa mga musicians kasi po nagsimula tayo ay sa nota na T, which is hindi po tayo masyadong familiar dun sa pitch na T. Ti, ti, la, so. Okay, pangalawa naman po, magsimula tayo sa La. La, ti, do, ti, la.
So, okay, sabayan po natin ang Koday hand signals. La, ti, do, ti, la, so. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Bilang paghahanda sa paglikha ng melodiya, mahalagang natandaan mo ang haba o tagal, duration ng mga nota. Ipalakpak ang hulwarang pangritmo, isang palakpak sa isang guhit, picture ng 1. Okay, so dito po, hindi ko makita yung given po sa gawain sa pagkatuto bilang 6, wala po yung larawan. Dito po, wala rin ako nakita sa part na ito. Ayan, so siguro po hindi po natin magagawa itong part na gawain sa pagkatuto bilang 6. Kung may mga tanong pa po kayo, pwede kayong mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayong mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.